Nako, ano ba ito? Kung merong malawakan at malalimang investigasyon sa flood control scam ang ating national government, ay tila ang sumunod naman dito ay malawakan ding takasan, malawakan ding taguan after may file ang kaso at maglabas ng mga warrant of arrest. Ay wala eh. Lahat ng opisina at mga tahanan na posibleng pag-aari at dating tinitirhan ng mga naunang nagkaroon ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigang Bayan. Dalawa po ang mga warrant of arrest na yan. Isang kasong korupsyon na bailable at isang kaso naman po na may kaugnayan pa rin sa korupsyon, non-bailable. Kasi dalawa po yan. Dalawang kaso, bawat akusado, initial na galaw ng ombudsman at ng Sandigang Bayan. Ang masakit nito, last Friday pa po inilabas ang warrant of arrest, mismo ang Pangulo nag-uutos ng paghuli, wala pang mahuli. Pero nag-operate na. Ayan naman po. Gumalaw na ang NBI at ang pulis, pinuntahan na ang mga posibleng kinaroroonan at mga dating address, bahay at opisina, wala pong nakita. Si Saldico na pangunahing pinaghahanap dahil dating congressman at napakalaki ng kasalanan nito base sa mga testimonya ng mga saksi at iba pa. Iba-iba na report ngayon. May sinasabi baka nakauwi na ng bansa, may nagsasabing nakita sa Japan, may nagsabing nakita sa Europe, may nagsabi naman bumalik ng Amerika. Pero huwag kayong mag-alala, ang Interpol ay gagamitin ng Philippine government. Ang pagkansila sa mga pasaporte ng lahat ng may kaso at magiging wanted sa ating mga batas ay babagsak din yung mga yan sa mga otoridad. Ang isang Pilipino, pag kinansila ang pasaporte, definitely mahuhuli yan dahil ang passport po ay international ID. Kahit saan kang bansa magpunta, ang hinahanap sa iyo ID pag nasita ka. Kung wala kang passport, kung wala kang passport, ibig sabihin illegal alien ka, illegal ka sa kanila, hindi ka kilala, wala kang identification, i-deport ka. At pag nagkaroon ng red notice sa Interpol, international po yan, lahat ng bansa may Interpol. Tayo ay member dyan at yan ay gagamitin na po. Ang sabi ng DOJ at DILG, nakipag-coordinate na sila sa Interpol. So, malawakang paghahanap na dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa labas ng bansa sa mga posibleng tumakas na nung nagkakaroon pa ng investigasyon. Posibleng tumakas na nung malaman nilang mag-iimbestiga at posibleng sila isa madadamay. Regional Director, Engineer, dyan po sa Mindoro, inisa na nagkaroon ng warrant of arrest at mga kontraktor. Marami po ito. Libo itong makakasuhan at magkakaroon ng warrant of arrest. Kaya nga sabi ko, Operation Takasan, Operation Taguan ang ginagawa. Sana huwag naman ganon. Maliban lang kung yan advice ng kailang mga abogado. Kasi ang warrant of arrest, court order, legal yan. Pag may warrant of arrest at hindi kayo sumuko at hindi kayo nahuli, wanted ang dating ninyo. Mas mahirap pag wanted, kawawa ang pamilya nyo. Pag-uusapan kayo, yung pamilya nyo magsasuffer. Kasi sa eskwelahan, sa trabaho, sasabihin, ay anak ka nung ganon, anak ka nung ganito, at tito mo pala yun, ang kamag-anak mo pala yun, eh wanted yun na. Dahil sa grapping corruption. Ang sakit nun. Pero yun po yung mangyayari. Kaya ang advice ko, kung susundin ninyo, yan ay para sa inyo rin. Kung hindi naman, bahala kayo. Sumurrender o mapahuli. Kung hindi kayo guilty, kung wala kayong kasalanan, yung due process na ibinibigay ng Marcos administration, harapin nyo. Trial sa korte. Ipaglaban nyo ang inyong karapatan kung wala kayong kinalaman. Dahil yan po ay labanan ng ebidensya, dokumento at testigo. Maliban na lang kung kayo ay guilty, baka kayo nagtatago. Hindi ng perception ng tao. Ang hindi susurrender at hindi magpapahuli, magiging wanted, baka guilty kayo. Baka talagang kayo may kinalaman sa scam. Hindi kayo makakatakas kasi ang complainant ng mga kasong ito hindi isang tao, hindi dalawang tao, hindi ito pangkaraniwang kaso.
ay yung maaaring complainant ay yung lang naging biktima ninyo. Dito, mamamayang Pilipino, ang Estado, Peoples of the Philippines ang complainant. Diba? Peoples of the Philippines ang complainant sa mga kasong ito. Kaya lahat ng tao na nakakaintindi, hindi nyo pwedeng pagtakpan. Pag nakita kayo, ituturo kayo. Kaya ito ang hamon ko sa lahat po ng mga kababayan dito at sa abroad. Magmalasakit kayo sa ating batas, court order ito, huwag niyong tangkilikin, huwag niyong kupkupin. Obstruction of justice ang inyong aabutin pagka po napatunayan ng gobyerno na ang taong may warrant of arrest o wanted ay inyong itinatago, may kinalaman kayo pero ayaw niyong ituro, o kayo pa yung nagiging promotor ng pagtatago, pagkupkup, obstruction of justice. Pwede kayong kasuhan, pwede rin kayong makulong. Hindi pananakot yan. For your information, obstruction of justice, napakabigat na kaso niyan. Ibig sabihin, pinagtatakpan mo, tinatago mo sa batas, tinatago mo sa mga otoridad ang isang taong pinaghahanap because mayroong court order, warrant of arrest. Yan po yan, ha? Hindi ho pwedeng ignorance of the law excuses no one. Hindi po. Law is law. No one is above the law. Yan po yung ating warning. Ha? Hindi ko kayo tinatakot. Again, paalaala. Ang aking mga channel, Mike Abby Opinions, yung isa at ito, MA Pinoy TV, gusto ko maging educational ang dating. Hindi ito pananakot. Obligasyon kong ipaliwanag ito. Obligasyon din siguro yung maintindihan ninyo. Dahil pag hindi mo naintindihan, baka makasuhan ka. Nagmalasakit ka doon sa mga wanted. Nagmalasakit ka doon sa may mga warrant of arrest. Akala mo nakatulong ka sa kanya lang. Pero hindi ka nakakatulong sa bayan. At pag napatunayan ng korte, uulitan ko, pag napatunayan ng gobyerno, ng NBI at ng pulis, na kayo ay may kinalaman sa pagkukok ng mga wanted, mabigat na kaso. Kayo naman na may mga kaso, may mga warrant of arrest o posibleng maging wanted kayo lahat, huwag niyong gamitin, abusuhin ang kahinaan at kakulangan ng kaalaman ng mga taong inyong pagtataguan. Bahay, opisina, kung ano man. Huwag po, maawa kayo sa kanila. Pag nakasuhan sila, sila lang kawawa. Hindi naman nyo kayang ipagtanggol. Ganun po. Hindi biro po itong galaw ng gobyerno. Dahil sinabi na ni Pangulong Marcos from day one, magpapakulong siya ng mga sangkot dito. Lahat. Walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kapartido. Kahit si Romualdez, pagka nakakita ng sapat na ebidensya yan, tuloy ang kaso, may warrant of arrest din yan. Mabuti lang sinasabi ng dating Speaker Romualdez, by the way, sabi niya, hindi siya aalis, hindi siya tatakas, nandito pa rin siya at kanyang haharapin ang kanyang kaso. Yan ang tama. Yan ang tama. Pag wala kang kinalaman at pero kinasuhan ka, hindi ka guilty, ilaban mo sa tamang proseso sa public, sa korte, trial. Pag nagtago ka, iisipin ng tao, guilty ka kuya, guilty ka ate. Abangan ninyo, nag-uumpisa na po ang mga warrant of arrest, nag-uumpisa na ang paghahanap, nag-uumpisa na rin ang takasan at taguan.